Hello guys! May bago na naman tayo, ngayon kwento. Nagsimula ang ating kwento sa isang lalaki habang nakahawak sa kanyang espada at nakaluhod ito. Ang pangalan pala ng lalaki ay si Sal Cooper, ito ang ating bida. Wika ng lalaki na Maharlika. Sal Cooper, bilang anino ng pamilya, ipinagkanulo mo ang pamilya at nakipagsabuatan sa kalaban para sa pansarili mong kapakinabangan. Sa ngalan ng bagong pinuno ng pamilya Cooper, iniuutos ko ang iyong agarang pagbitay. Tugon ng ating bida habang may galit na ekspresyon sa kanyang muka. Kayong lahat, sabay was-iwas ng kanyang espada. Kayong lahat na mga mapagkunwari at sinungaling na halimaw. Dapat mabulok sa impyerno, ngunit ang Maharlika ay hindi tinamaan ng pag-atake ng ating bida ng kanyang espada. Dahil may sumaksak sa ating bida sa likod niya. Ang buhay na inilaan niya para sa kanyang pamilya. Naging bagay na isinakripisyo ng pamilya sa halip. Sa loob-loob ng ating bida. Habang may iniindang sakit. Ganito na ba matatapos ang lahat? Ako, si Sal Cooper. Kung may susunod na buhay. At makikita natin ang ating bida ay inatake niya ang Maharlika. Siguradong pupunitin ko kayong lahat ng pira-piraso. Matapos ang pangyayari sa ating bida makikita natin ang dalawang mata habang nakapikit ito. Kasunod makikita natin ang isang batang lalaki habang gulat na gulat. At ito nga pala ang ating bida ay bumalik sa kanyang nakaraan. At agad na alerto ang ating bida at mapapansin natin ang isang anino ng isang tao sa likod ng ating bida. Sa isip-isip ng ating bida habang may seryosong ekspresyon sa kanyang muka. Nasaan ito? Impyerno. Pero bakit parang pamilyar ito? Pagkatapos makikita natin yung anino kanina ay isa pala itong kasambahay. Makikita natin ang ating bida habang takot na takot, at pinagpapawisan ito dahil sa takot at mapapansin natin sa takot ng ating bida ang kanyang pawis ay kasing laki ng mais. Wika ng kasambahay habang may nakakatakot na ekspresyon sa kanyang muka. Ayusin mo agad ang sarili mo, may kukuha sa iyo mamaya at dadalhin ka kung saan. Ngunit ang ating bida ay tinitigan lang ito ng masama habang pinagpapawisan. Tanong ng kasambahay habang sinampal ang ating bida ng malakas. Ano yang masamang tingin na yan? Ikaw, bata pa lang na wala pang lahat ng buhok mo, nang ahas pang sumuwi sa akin. Kasunod makikita natin ang ating bida ay tumilapon sa sahig dahil sa lakas ng pagsampal ng kasambahay sa kanya. Habang nakatingin ang ating bida at may galit na ekspresyon sa kanyang muka, at nakita niya ang kanyang reflection sa tubig na isang bata. Matapos makikita natin ang ating bida ay bigla na lang ngumiti ng kakaibang na parang demonyo. Sa loob-loob ng ating bida habang may kakaibang ekspresyon sa kanyang muka na parang baliw. Muling bumalik ako sa nakaraan, noong 3 taong gulang pa lang ako. Ako si Sal Cooper ay muling isinilang. Sa nakaraang buhay ko, ako ang naging anino ng pamilyang Cooper. Kasama ng iba pang anino, tiniis ko ang pinakamarahas na pagsasanay ng pamilya mula pagkabata. Pagpatay, panununog, paniniktik. Tulad ng aming codename na anino, kami ang gumagawa ng lahat ng nakatagong maruming trabaho para sa pamilya. Bilang gantimpala, binigyan din kami ng pamilya ng walang hanggang kayamanan at karangalan. Dahil dito, kami, mga anino, ay kusang tiniis ang lahat ng paghihirap. Bilang anak sa labas ng pamilya, determinado akong baguhin ang kapalaran kong laging api-apihan ng iba. Wala akong talento, kaya nagsanay ako hanggang mamatay upang punan ang kakulangan na iyon. Pinabayaan ako, kaya kinuha ko ang inisyatiba upang lumaban para sa pamilya. Upang matupad ang mga utos, pinugutan ko ng ulo ang mga kaaway at giniba ang mga lungsod. Sa huli, matapos ang walang katapusang pagpatay, naipanalo ko ang tagumpay para sa pamilya. Akala ko tatanggapin ako ng pamilya ng may mahalagang gantimpala, ngunit hindi ko inaasahang ako'y pinagkanulo. Wika ng Maharlikang lalaki sa ating bida noon. Sal Cooper, bilang anino ng pamilya, ipinagkanulo mo ang pamilya at nakipagsabuatan sa kalaban para sa sarili mong kapakinabangan. Sa ngalan ng bagong pinuno ng pamilyang Cooper, iniutusan ko ang iyong agarang pagbitay. At doon ko nalaman ang masakit na katotohanan sa likod ng pagiging isang anino. Sabi ng Maharlikang lalaki sa ating bida noon habang nakangiti na parang baliw. Sa totoo lang, simula nang ikaw ay naging anino, pinatawanan na kita ng anino ng panunumpa. Ang lakas na nakukuha mo habang ikaw ay lumalago ay tuluyang nalilipat sa akin, habang ang bawat sugat na natatanggap ko ay napupunta sa iyo. Tungkol naman sa karangalan o pera. Ang mga ito ay pang-uudyok lamang sa mga madumi at nakakaawa na katulad mo. Sa huli, ginamit ko ang natitira kong lakas upang ihataw ang huling hampas ko sa galit. At naintindihan ko ang dugong mahika ng baliktad na anino ng panunumpa, at nabawi ko ang lahat ng lakas na kinuha sa akin ni Alan.
Ngunit ang buhay ko rin ay nagwakas na. Sa loob-loob ng ating bida habang may galit na ekspresyon sa kanyang muka. Kaya sa buhay na ito, nangangako akong hindi ko na muling gagawin ang parehong pagkakamali. Kasunod nito makikita natin ang ating bida habang kumukulo ang kanyang tiyan sabay sabi. Ang gutom ko. Parang 3 araw na akong hindi kumakain. Pagkatapos makikita natin ang isang daga. Habang nakatingin ang ating bida sa daga na may kakaibang ekspresyon sa kanyang muka na parang baliw. Kakainin ko na lang ang dagang ito para maibsan ang gutom ko. Sa nakaraang buhay ko sa larangan ng digmaan, mas masarap pa ang daga kaysa sa laman ng tao. Kasunod nito makikita natin ang isang kamay ng tao. Matapos makikita natin ang 2 lalaki sabay sabi sa ating bida na, Hoy, basura ka! At mapapansin natin ang ating bida ay nagulat sa 2. Wika ng isang lalaki habang sumisigaw sa ating bida. Ipinatatawag ka ni Batang Panginoong Alan, sumama ka sa amin. Sa loob-loob ng ating bida habang kinakaladkad ng 2 utusan ni Alan. Sa oras na ito sa nakaraang buhay ko, napili akong maging anino, ngunit nawala ang lahat ng alaala ko tungkol sa pagsisimula. Dito marahil ako isinumpa ng dugong mahika na panunumpa ng anino. Pagkatapos makikita natin ang ngiti ng ating bida na parang baliw. Ngunit, at makikita natin ang ating bida ay kinagat niya ang kamay ng lalaki at nakawala ito sa kamay ng lalaki. Wika ng isa pang lalaki habang sumisigaw. Tarantado. Ang bata na ito, parang aso. Tugon ng kasamahan ng lalaki habang nakatingin sa kanyang kamay na kinagat ng ating bida. Hulihin mo siya agad. Habang sumisigaw ang lalaki at susuntukan niya na ang ating bida. Basurang aso, huwag kang masyadong mayabang. At agad naman nakaiwas ang ating bida sa binitawang suntok ng lalaki. Sabay bunot ng ating bida ng espada ng lalaki. At makikita natin ang kamay ng lalaki ay naputol dahil sa ginawang atake ng ating bida. Sa isip-isip ng lalaki habang takot na takot sa ginawa ng ating bida sa kanyang kasamahan. Ang batang ito ay marunong talaga ng paggamit ng espada. Sa loob-loob ng ating bida habang may kakaibang ekspresyon sa kanyang muka at nakatingin ito sa kanyang espada na parang baliw. Ngunit, ang perpektong pagkakataon para sa aking paghihiganti ay dumating na. Ang panunumpa ng anino ay isang uri ng sinaunang dugong mahika kung saan ang nagsagawa ng sumpa, na siyang Panginoon ng panunumpa, ay kailangan lamang magbayad ng kaunting dugo upang gawing kanyang anino ang target. Ang anino ay hindi makakapanakit sa kanyang Panginoon at kailangang magdusa sa mga sugat na natamo ng Panginoon bilang kapalit. Kasabay nito, ang lahat ng pag-unlad at kakayahan ng anino ay may lilipat sa Panginoon. Dahil sa malupit na kalikasan ng mahika, naglabas ang imperyo ng kautusan mahigit 100 taon na ang nakalipas. Upang wasakin ang lahat ng Dream Wars na naglalaman ng talaan tungkol sa panunumpa ng anino, at pigilan ang sinuman sa paggamit nito. Matapos ang pangyayari sa ating bida at sa 2 kanina. Makikita natin ang lalaki kanina ay sinuntok ng tanga na si Alan at pinapagalitan ito. Wika ng tanga na si Alan habang nagagalit ang tanga. Maapi ng isang asong ligaw. Hindi ba kayo pinalaki ng pamilyang Cooper para sa wala? Si Alan Cooper, ay 8 taong gulang, ang tagapagmana ng pamilyang Cooper. Tugon ng lalaki habang hinahaplos ang kanyang muka, sa suntok na ginawa ni Alan na tanga. Patawad, Batang Panginoon. Ito ay dahil nabigo ang aking kasamahan sa kanyang tungkulin. Sabi ni Alan na tanga habang naglalakad patungo sa ating bida. Nakakahiya na may lakas ng loob kang saktan ang mga tao ko. Ngunit ang ating bida ay walang ekspresyon sa kanyang muka habang nakatingin kay Alan na tanga. Wika ni Alan na tanga habang tumatawa sa ating bida na parang baliw. Kahit sino, ikulong niyo siya sa piitan. Tugon ng kanyang utusan. Opo, ngunit may isang panauhin tayo na biglang pinigilan si Alan na tanga sabay sabi. Hintay Alan. Paliwanag ng babae kay Alan. Ang batang yan ay walang nag-aalaga mula pagkabata, kaya natural lang na umasta siya ng medyo may kabaliwan. Ang pangalan pala ng babae ay si Hera Cooper. Ina ng pamilyang Cooper, ina ni Alan. Ngunit hindi ito ang panahon para parusahan siya. Ang mahalaga ay ang seremonya ng panunumpa. Sabi ng ina ni Alan na tanga. Huwag mong kalimutan ang sinabi ko sayo. Sabay bulong kay Alan. Tungkol sa dapat nating matupad ngayon. Sa isip-isip ni Alan na tanga at makikita natin ang seryosong tingin ng ating bida kay Alan na tanga. Wala akong ideya kung bakit pinili ng nanay ko ang hamak na anak sa labas na ito para maging anino ko. Kapag nakahanap ako ng pagkakataon, sisirain ko siya ng tuluyan. Tugon ni Alan na tanga habang may kakaibang ekspresyon sa kanyang muka na parang baliw. Opo, ina. Habang nakangiti ang ina ni Alan na tanga.
Mabuti, kung ganoon ay ako na ang magdadala sa mga taong ito at hindi ko kayo aabalahin ang ating hinaharap na pinuno ng pamilya. Wika ng ina ni Alan habang papaalis na ito. Paalisan ang lahat ng nasa lugar maliban kay Batang Panginoong Alan. Ang lahat ng natitira, isa lang ang orasayon para sa soundproofing at huwag hayaang maistorbo si Batang Panginoon. Tugon ng utusan nakaputi ang kanyang buhok. Opo, madam. Kasunod nito makikita natin si Alan ay nagbuhos ng tubig sa kanyang baso. Wika ni Alan na tanga habang tinaas niya ang kanyang baso. Paliwanag ni Alan na tanga. Mula ngayon, ang bawat isa sa inyo ay magiging kasapi ng hukbo ng mga anino. Magbigay tayo ng panunumpa para sa pamilya. Tugon ng mga batang muwang habang walang kaalam-alam sa nangyayari sa kanila. Ngunit ang ating bida ay tinitigan lang ang baso. Sa ngalan ng anino, nanunumpa kami. Upang ialay ang buong buhay namin para sa pamilya. Ang aming buhay, ang lahat sa amin, ay ipinagkaloob sa amin ng pamilya. Ang utos ng pamilya. Sa isip-isip ng ating bida habang nakatingin sa laman ng baso. Para sa pamilya. At agad ininom ng ating bida ang laman ng baso. Kasunod ay makikita natin na nabitawan ng ating bida ang baso na hawak niya. Pagkatapos ininom ng mga bata yung laman ng mga baso. Makikita natin ng mga bata ay nakahandusay at nahimite lahat kasama doon ang ating bida. Wika ni Alan na tanga na parang baliw na tumatawa. Napakatanga nyo, hindi man lang ninyo nakilala ang pinagkaiba ng inuming may lason at ng banal na tubig. At mapapansin natin si Alan na tanga ay hiniwa niya ang kanyang kamay. Kasunod makikita natin si Alan na tanga ay pinatak niya ang kanyang dugo. At makikita natin ang isang magic spell, na nabuo at habang napalibutan ng mga bata na walang kamuwang-muwang at nakahandusay lahat. Sabi ni Alan na tanga habang malapit sa magic spell. Lahat ng lakas ninyo ay mapupunta sa akin, habang lahat ng pinsalang natamo ko. Kayo ang magdurusa. Kasunod makikita natin ang ating bida at isa pang batang lalaki. Tila bang may protection ito sa spell na ginawa ni Alan na tanga. Sa loob-loob ni Alan na tanga habang may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha na parang baliw na tumatawa. Nararamdaman ko ang lakas na pumapasok sa katawan ko. Ang panunumpa ng anino. Nagtagumpay ba ito? Hindi ko inasahan na magiging ganito kadali, talagang napakatalino ko. Kailangan kong mabilis na sabihin ang mabuting balita na ito kay ginang ina. Habang tinatawag ni Alan na tanga ang kanyang ina. At may biglang tumama na parang kidlat sa kanyang paa. Sa loob-loob ni Alan na tanga habang gumagapang ang tanga sa sahig. Bakit hindi ko may galaw ang aking mga paa? Tanong ng tanga na si Alan habang gumagapang na may takot na ekspresyon sa kanyang muka. Maaari bang ito ang epekto ng panunumpa ng anino? Pero hindi naman ito binanggit sa akin ni ginang ina. Wika ni Alan na tanga habang umiiyak ng baliw, sabay tawag sa kanyang ina. Wika ng ating bida habang pinapanood si Alan na tanga na gumagapang sa sahig. Talagang isa kang duwag na alam lang magtago sa likod ng inyong ina. Ngunit nakakahinayang, upang hindi ka maistorbo habang tinatapos mo ang panunumpa ng anino. Ang iyong ina ay naglagay ng orasayon para sa soundproofing. Kahit ano pa ang sigaw mo, hindi ka nila maririnig. At makikita natin ang ating bida habang nakangiti at nakahawak sa kanyang espada na parang baliw. Wika ni Alan na tanga habang umiiyak. Sal Cooper. Sabay tanong sa ating bida. Paano? Paano ka gising, at paano mo alam ang tungkol sa panunumpa ng anino? Tugon ng ating bida. Oh, takot ka na ba agad? Hindi yan lang ang alam ko. Sabi ng ating bida na parang demonyong habang nakangiti. Kung aking babaliktarin ang data ng anino, ano kaya ang reaksyon mo? Pagkatapos walang ano-ano bigla na nalang inatake ng ating bida ang sahig gamit ang kanyang espada. Sa lakas ng pag-atake ang sahig ay nawasak. Wika ni Alan na tanga habang sumisigaw sa sakit, at nakahawak sa kanyang puso. Ang puso ko, sobrang sakit. Bakit? Sabay tanong sa ating bida. Ano ang ginagawa mo? Itigil mo na. Tanong ng ating bida kay Alan na tanga habang may kakaibang ekspresyon sa kanyang muka na parang baliw. Ano ang gagawin ko? Sa loob-loob ng ating bida. Sa aking nakaraang buhay, ibinayad ko ang buhay ko para mabawi ang lahat ng ninakaw sa akin. At sa buhay na ito, simpleng isinasauli ko lang ang utang. Sabay sugod ng ating bida kay Alan na tanga, habang nakangiti ang ating bida na parang baliw. Habang papaalis pa lang ang ina ni Alan kasama niya ang kanyang dalawang alalay, ay narinig niya ang sigaw ni Alan na tanga na sumisigaw. Kasunod makikita natin ang ina ni Alan na tanga, habang nag-aalala kay Alan na pinagpapawisan. At dito muna magtatapos ang ating kwento. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ngayon, like, mag-comment at mag-subscribe mga boss para lagi kayong update sa susunod ko pang mga video. Salamat!